Sa patuloy na opensiba ng Israel at Amerika, sa unang pagkakataon ay sumama ang commander ng Israel Air Force sa pagwasak sa mga underground bunker ng Iran, habang humingi naman ng paumanhin ang Iran sa mga karatig bansa nito na tinamaan ng kanilang atake. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas, abay muli na naman itong inatake ang mga kalapit na bansa. Ani Trump, ginawa lamang ito ng Iran dahil tinamaan ito ng husto at takot na baka sumali ang ibang mga bansa. Nagpatuloy naman ang mga airstrike ng Israel at Amerika kung saan tinamaan nito ang mga Air Force facilities at iba pang mga posisyon ng IRGC at natodas ang ilang mga matataas na opisyal. Kabilang sa mga target ay ang airport ng Iran kung saan 16 na aircraft ang winasak ng magkasanib na puwersa. Habang inamin naman ni Netanyahu sa publiko na mayroon silang operasyon sa kuta ng kalaban, ngunit hindi umano sila nagtagumpay. Sa update sa patuloy na airstrike ng Israel at Amerika, kahapon ay napanood natin ang pagwasak ng 50 fighter jets ng Israel at Amerika sa mga bunker underground ng rehimeng Khamenei. At sa unang pagkakataon, abay kasama pala sa pagbomba ang commander ng Israeli Air Force na si General Omer Bar. Matagal na siyang hindi nagpapalipad ng fighter jets at nasa command center lang ito upang i-monitor ang bawat atake ng mga Air Force mula pa noong sirain ng Israel ang Gaza. Ngunit sa ika-13 wave strike na layong wasakin ng mga underground bunker sa Iran ay kitang sakay ito ng isang F-15I. Sinabi ng ilang mga residenteng Iranian na malapit sa mga target na ramdam ang malakas na impact ng nasabing atake. Sino ba naman ang hindi makakaramdam sa 50 fighter jets na lahat ay parehong armado ng mga bunker buster? Samantala, kahapon ay nagsorry ang Muslim sa Iran. Sinabi ng Pangulo ng Islam sa Iran na si Masoud Pezeshkian na kasalukuyang nagtatago sa underground na humihingi ng paumanhin ang Iran sa mga karatig na bansa na naapektuhan ng kanilang mga pag-atake at hiniling na huwag umano silang sumali sa patuloy na opensiba ng Israel at Amerika. Nangako ito na hindi na umano aatake ang Islam sa Iran, maliban na lamang kung aatake sila sa Iran. Sa isang pahayag, personal na ipinaabot ni Pezeshkian ang mensahe na iyan. Sa kabila nito, agad naman niyang sinagot ni US President Donald Trump na ang pangakong ito ng Iran ay ginawa lamang umano dahil sa walang humpay na mga pag-atake ng Israel at Amerika kung saan tinamaan umano ito ng husto. Dagdag pa ni Trump, ito ang unang pagkakataon na natalo ang Iran sa loob ng libo-libong taon. Ani Trump, hindi na anya Iran ang bully sa Middle East. Sa halip, sila ay talunan sa gitnang silangan. Ngunit ilang oras lamang mula nang humingi ng tawad ang Iran, abay muli na naman itong naglunsad ng missile strike sa mga kalapit na bansa tulad ng drone strike na tumama sa labas na bahagi ng Dubai Airport. Straight to the airport. Umatake din ito sa Jerusalem kahit na pangilan-ngilan na missiles ay nakalusot pa rin ito dahil sa ginagamit itong cluster munition. Pero ayon naman sa mga analyst ay posibleng nahihirapan umano ang mga opisyal na kontrolin ang pagpapakawala ng missiles ng mga tauhan nito dahil sa pagkawala ng kanilang mga communication dahil nasira na mga ito sa airstrike. Samantala, patuloy pa rin ang mga airstrike ng Israel at Amerika sa Iran kung saan kahapon ay kanila namang tinarget ang mga base ng Iranian Air Force tulad ng Defense Situation Room sa Bahar Shati. Aerospace Forces sa Bushehr. Iranian Intelligence Base sa Sakis. Basij Military Base sa Sanjan. At IRGC facility sa Nahavabad. Maraming militar na ng Iran ang nasawi at ang ilan sa mga matataas na opisyal na natodas kahapon ay ang former IRGC Intelligence Chief na si Hossein Taib at Chief of Tehran Police na si Brigadier General Abbas Ali Muhammadian. At isa pa sa mga binomba ng Israel at Amerika ay ang Mehrabad International Airport sa Iran kung saan 16 na aircraft ang kanilang winasak.
Kinaumagahan ay ito na ang naging itsura. Nagkalat ang mga sirang eroplano at base sa report ay ginagamit ang mga ito para maghatid ng mga armas sa Hezbollah sa Lebanon at idinagdag na nakahanda na rin ang mga ito upang maghatid pa ng mga armas lalo't nasa southern Lebanon na ngayon ang ground forces ng Israel. At speaking of Lebanon, abay patuloy pa rin ng mga airstrike ng Israeli Air Force sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Samantala, inamin naman sa publiko ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nagtagumpay ang kanilang misyon sa Bekaa Valley sa Lebanon kung saan nag-deploy ang Israel ng 4 na helicopter upang pasukin ang stronghold ng Hezbollah upang kunin sana si Ron Arab. Si Ron Arab ay isang navigator pilot ng Israeli Air Force na nakipaglaban umano noong 1986 sa Lebanon, ngunit tinamaan ng fighter jets nito. Ligtas siyang nakapag-eject ngunit nahuli umano siya ng mga Lebanese at ikinulong. Halos 40 years na siyang hindi nakauwi sa Israel kaya't ngayong kasagsagan ng labanan ay lakas loob na pinasok ng mga special forces ng Israel ang kuta ng mga Hezbollah upang hukayin ang puntod nito. Ngunit hindi naging madali ang pagpasok ng Israel sa lugar dahil kita sa video na pinapaulanan sila ng mga bala. Ayon sa report ay matagumpay namang nailapag ng mga helicopter ang mga tauhan nito habang nakikipagbakbakan, ngunit wala umano silang nakitang indikasyon na doon inilibin si Ron Arab kaya't umalis na lamang umano sila. At sa operasyon na ito ay 40 Hezbollah umano ang kanilang tinoda sa bakbakan dahil sa suporta ng mga helicopter. At dagdag na balita mga kabayan, mula sa Himpapawid, abay kitang naka-full speed ang 2 barko ng China Coast Guard at hinahabol ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape San Agustin malapit sa Baho de Masinloc. Chinese Maritime Militia vessel malapit sa Baho de Masinloc. Ang direkta pa lang muna. Tapos pag ano na lang na, after. Ito mo, bilis ang takbo na ito eh. Bilis oh. Pilit ding pinapaalis ng China Coast Guard at warship nito ang aircraft ng Philippine Coast Guard habang ito ay nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Ngunit hindi nagpasindak ang Philippine Coast Guard at agad na binanatan nito ang mga barko ng China. Binanatan gamit ang radio challenge. You're advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 109 nautical miles from the coastline of Iba, Zambales. In accordance with the Republic Act number 12064, the Philippine Maritime Zones Act, you do not possess any legal authority to operate within the Philippines